Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Tila tinamaan o nasapol si dating Pangulong Duterte dito sa naging pahayag o naging paliwanag ni Congressman Janet Garin ho mga ka-action, na kung saan ina-analyze niya yung sinabi or jokes ba na sinabi ni dating Pangulong Duterte. Pero ito naman si Congressman sino ba ito? Si Congressman Erwin Tulfo to the rescue. To the rescue po siya. Hindi ho talaga maalis kay Congressman Erwin Tulfo na siya ay parang DDS pa rin. Diba? Ito ho mga ka-action ha. Ito po. Panoorin muna natin itong explanation sa tanong kay Congressman Janet Garin. Good afternoon po. Balikan ko lang po yung joke na nabanggit kanina na hindi alam kung joke yung sinabi ni PRRD na naglalamyerda lang si PBBM. Being the former leader, pagka nagbigay po ng statement, official yun. Ika nga, right from the horse's mouth. Nagbitaw din si PRRD na adik si PBBM pero binawi niya. Ngayon, may ahalin tulad po ba siya sa istorya lang The Boy Who Cried Wolf? Na baka totoo na yung sinasabi niya, wala nang gusto maniwala? Wait lang. Naglalamyerda lang daw si Mr. President Bongbong Marcos. Kasi nga ho, madalas po ito nasa ibang bansa, si Mr. President Bongbong Marcos na kung saan nakikipag-usap sa mga opisyal ng gobyerno sa iba't ibang bansa na kung saan nakikiusap para mag-invest dito o mamumuhunan dito sa Pilipinas. So, yan ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Naglalamyerda lang. Pero, nung panahon din ni dating Pangulong Duterte, hindi rin ba siya naglalamyerda sa iba't ibang panig ng mundo? Diba? Yan naman ang mga presidente. Diba? Kumakalap sa ibang bansa o humahanap sa ibang bansa na mamumuhunan dito sa Pilipinas. Di ba? Nainggit naman sa kanya. Nainggit naman ito si dating Pangulong Duterte. Di ba? Pero noong mga panahon niya, naglalamyerda din siya sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat naman ng presidente, ganyan naman ang trabaho eh. Pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng bansa para makipag-usap. Para nang sa ganun, may mamumuhunan dito sa atin. Di ba? Tuloy. Kung ilang taon na nga ba si former president? Malapit na po mag-80 yata. I think 78. Yeah, so I think, no, with due respect to former President Duterte, minsan kailangan lang na i-decipher kasi ganun din, even when he was president, sometimes like he would make candid jokes, tapos nakakalimutan niya na kaakibat ng kanyang stature ay official, no, yung kanyang nagiging statement. So, yes, medyo kailangang ilugar yung ibang mga jokes. But on the context of tama ba o hindi ba? Although karapatan niya yon, baka nagpapatawa siya. Pero yung bigger impact kasi is not good. Because whether you are supportive of the administration or you are against the administration, ang importante doon as former president, titingnan mo, ano ba ang iyong responsibilidad sa bawat katagang ilalabas mo? Dahil bawat katagang ilalabas mo, iisipin mo as former president, may impact yan sa taong bayan. So if you look at all the other former presidents, kakibat ng bawat pananalita nila ay yung accountability and responsibility. So siguro nasanay lang si PRRD na mag-joke. Pero if you look at
former President Erap Estrada, FVR, the late Pinoy, even our colleague here, former President Gloria Macapagal Arroyo, yung kanilang mga personal na joke ay hindi nila sinasabi sa publiko. At kung meron silang mga personal na pananaw, they would make it sure that they would release diplomatic statements kasi kaakibat na yan nung iyong pagkatao dahil ikaw ay former president of a country. Even in other countries, sabihin natin sa Amerika, pag nagsasalita si President Barack Obama, may medyo minsan pag nag-criticize siya sa gobyerno, linalagay niya sa tuwid, parang may basis ka talaga. So, yan lang yung sana medyo mabago ito. Kasi pwede kang naging nakakatawa dun sa mga kaharap mo, pero dahil pag lumabas siya sa general public through media, iba yung dating. And statements like that can actually diminish the respect of other countries to our country. Hindi ang pagkatao ni President BBM ang natitainte. Ang nababastos yung pagkatao ng buong Pilipinas, ang Pilipinas. Parang hindi na ho tayo nasanay sa... Wait lang. Ayan na ang pag-rescue ni Congressman Erwin Tulfo. Tama po yun. Dapat pinag-iisipan ni dating Pangulong Duterte. Pero, hindi po yan. Wala sa bukabularyo ni dating Pangulong Duterte ang katagang pag-iisipan sa bawat nginaangatan niya. Ang importante kay dating Pangulong Duterte, ang masabi niya, wala siyang pakialam kung anong maging impact sa taong bayan. Di ba? Kahit siya ay former president na. Di ba? For delikadesa lang sana, ha. Ito yung sinasabi natin. Tapos na ang termino mo. Pwede bang manahimik ka na? Mamuhay ka na maging masaya. Huwag ka nang makisawsaw kasi subok ka na sa loob ng 6 years. Ito naman, panahon naman ni Marcos para patunayan sa bansang Pilipinas na kaya niya ibsan ang mga problema sa abot ng kanyang makakaya. Ang problema hindi iniisip ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, di ba? Na sa bawat nginangata niya, ang buong akala niya ang mapapahiya ay si President Bongbong Marcos. Hindi lang si Mr. President Bongbong Marcos ang mapapahiya. Buong pangalan, buong Pilipinas. You know why? Dahil na nakukovered ng media. Tama yung sinabi ni Congressman Garin, ni Congressman Janet Garin. Di ba? Napapunood po yan sa buong mundo. Nagmukha tayong kahihiya, nagmukha tayong katawa-tawa dahil sa isang naging leader ng bansa natin na walang respeto sa administrasyong Marcos ngayon. Di ba? Alam ko maraming nasasagasaan dito sa mga sinasabi ko. Pero direct to the point tayo. I don't care kung hindi kayo gusto dito sa programa ko. Kung ayaw nyo sa programa ko, okay lang. Pero kung gusto nyo makinig, okay din. Salamat din. Pero direct to the point po tayo. Hindi kasi maganda sa isang dating presidente na si dating Pangulong Duterte na ganyan ang mga patutsada niya sa kasalukuyang administrasyon. Di ba? Nadadaanin niya sa social media kung ano-ano, minumura na ang problema, apektado ang ekonomiya ng bansa natin. Di ba? Dahil sa paninira niya. Di ba? Patawa-tawa lang si Mr. President Bongbong Marcos kapag binibira ni dating Pangulong Duterte, pero hindi niya man lang lubos na isip na ang pangalan niya at ang pangalan ng buong sambayan ng Pilipino ang nakataya dito. Paano na ang economic natin kapag ganito ang status na mayroon tayong leader, mayroon tayong nagdaang administrasyon na hindi siya kayang respetuhin, na gayon pa man Vice President ang kanyang anak. Por delikadesa lang sana to di ba? Eto, to the rescue, si Congressman Erwin Tulfo. Pakinggan nyo kung paano ipagtanggol ni Congressman Erwin Tulfo. Isa pa to, tandaan nyo. Isa pa to. Ulo, 6 years. Taka tayo dito sa media, di ba? Lahat tayo nagulat ng pag-upo ng Pangulo.
Is it serious? Di ba? Kahit nung kampanya pa lang, nabanatan siya kaliwa kanan ng international media. So, dapat memorize na ho natin na lalo na tayo sa media, what is a joke and what is reality. Karamihan ko kasi sinasabi ng Pangulo, palabiro po ang Pangulo. Hindi po siya pwedeng ihalin tulad sa mga ibang Pangulo kasi laging nagbibiro po ang Pangulong Duterte. So mahirap po. At saka tayo na ho mag-judge. Is he telling the truth? Is he saying the truth? Nasa sayo na yung matiwalaan yung hindi. Pero 6 years and reporter po ako, journalist po ako ng panahon po ng Pangulo. So natatansya ko kung ano ho yung totoo, ano ho yung biro-biro lang. So mga kababayan ho natin, alam na rin ho ano ho nagbibiro siya. Ito yung mga biro niya ho na sa impyerno, ikukuditan niyo sa Satanas, mga ganun ho. Alam naman natin na biro ho yun. So, most of the statements of the President, you should take it lightly. Kasi ganun ho siya, ganun yung pagkatao niya, palabiro ho ang Pangulo. Yun lang po. Merong singit ako. Narinig nyo ang rescue ni Congressman Erwin Tulfo. Dapat daw masanay na tayo. Dahil palabiro naman daw talaga si dating Pangulong Duterte. Oo, palabiro. Pero dapat ilugar niya. Alam natin na palabiro, pero dapat ilugar niya. Hindi kasi maganda tingnan o panoorin o pakinggan ang mga ganyang kataga na binibitawan niya sa Administrasyong Marcos. Kasi siya naging leader din, naging presidente din siya ng Pilipinas. Diba? Tama po kayo, Congressman Erwin Tulfo. Hindi po talaga siya pwedeng ikahalin tulad sa mga kasama niyang nagdaang administrasyon. Ibang-iba ho talaga siya. Kasi alam niyo kung bakit? Yung mga nagdaang administrasyon na si Fidel Ramos, Irap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, si Pinoy, may respeto po yun ang mga yon. May delikadesa po yun. Iniisip nila na naging presidente din sila. Diba? Sunod ka ngayon. Diba? Kaya hindi talaga pwede aralin tulad si dating Pangulong Duterte at ang mga kasama niyang nagdaang administrasyon. Dahil ibang-iba po. Diba? Okay. Yan lang ho mga kasyong, ginshare ko lang ho sa inyo. Muli, pasensya na ho kayo sa ingay na naririnig mo. Ha? Kasi may ginagawa na gate dito. Okay. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.